Sa personalan. Nagbabalik ang personalan at syempre tatanungin na natin ngayon ang ating celebrity Uzi, Mosang. Medyo nagkaroon ng mga bangayan din ulit at sabihan ng saloobin. Ngayon, may mga alam na tayong storya. Ano na ang masasabi mo? Ako, away magkapatid to eh. Diba? Away magkapatid. Kasi naranasan ko yan eh. Ako, 6 kami. May normal na mayroong talagang inggitan. Meron kang mararamdaman na, ay siya sobra, ako kulang. Parang may ganon. Pero katabi ko si tatay eh. Kayo po ba tay, kumusta po ang relasyon nyo kay Christine bilang mag-ama? At ganun po ba kayo mag-away? Pareho din pa? Wala naman ho akong kwan eh. Kasi pagkakuan na nasa trabaho ako sa bukid, kumisa nasa contraction. Pag uwi ko ng bahay, ayaw ko ng ganun eh. Opo. Kasi pagod ako sa trabaho. Opo. Pag may madadatngan ako na ganun, nananahimik na lang ako. Yun lang ang makukuha ko sa kanila. Ano po ang nararamdaman nyo dun sa mga ginagawa ni Christine ngayon bilang ama? Yun nga, medyo sumasama rin ang loob ko doon. Kasi hindi tama yung ginagawa niya eh. Kayo po ba, sa tingin po ba ninyo, kayo po ba ay may pagkukulang o wala sa inyong anak? Eh, ako naman, magiging pagkukulang ko lang sa kanila, yung pakikipag-banding ko sa kanila dahil puro trabaho ang ginagawa ko. Pag uwi ko ng bahay, hapon na, kumisang gabi na. Salamat po, tatay. Sa puntong ito, sasamahan na tayo ng ating gabay sa buhay na si Miss Ali Gee. Welcome, Miss A. Hello, Miss Jolina. Eto na at magsasalita na po si Nanay Mayet. Kasi kanina pinakinggan natin ang saloobin niya. Ngayon naman si Nanay Mayet na ang magsasalita tungkol sa matagal na niyang kinikimkim na saloobin. Di ba yun sabi ko sa'yo, hindi yung pang-aapi, hindi kita si doktoring katulong kasi naanak kita. Teka lang. Tapos ka na kanina, di ba? Tinuturuan kita ng tamang trabaho sa bahay. Ang gusto ko, lumaki ka na lahat ng trabaho sa bahay, alam mo, at may turo mo din sa mga kapatid mo. Para gusto ko, pag yung mga kapatid mo puro babae, ikaw din pag ang tularan nila. Kasi puro babae, gusto ko pagising, maglinis ng bahay. Asikusin mo na yung bahay bago maglakwat siya. Tatanungin kita, Mayet, nasabi mo na ba kay Christine na mahal mo siya? Opo. Pwede niyo po bang sabihin mismo sa kanya kung gaano siya kamahal? Mahal na mahal ko po siya. Sabihin niyo po sa kanya at kung meron pa po kayong saloobin dyan, basta dahan-dahanin niyo lang po. Mahal na mahal ko naman po yan. Sabihin niyo po sa kanya. Ne, alam mo, mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ayaw ko may mangyari sa inyong masama. Sabi ko sa inyo, pag kayo may sakit, hinihingi ko na alam. Kung anong sakit niyo, ako na lang pwede magkasakit, wag na kayo. Kasi ayaw ko may mangyari sa inyong masama. Ayaw ko na may sakit kayo. Pag may mga sakit kayo, hindi ako mapakalit. Natabi ko kayo sa tabi ko. Dahil may hindi ako natutulog. Hinihipo ko po yun kung may lagnat siya o ano eh. Opo. Nay, may tatanungin lang po ako kasi naririnig ko si Jolina nakakatatlong beses o 4 na beses na niya sinasabi, kailan mo nasasabi kay Christine? Nay, naririnig ko ang sagot niyo po, sinasabi ko sa kanila. Doon lang po, Nay, ang hinihingi lang po ni Christine, yung attention niyo para sa kanya. Ang sagot niyo po, para sa lahat. So siguro doon po lang tayo sa umpisa, hindi na nagkakaintindihan. Kasi ang tanong ni Christine, ang tanong ni Miss Jolina, kailan mo sinabi kay Christine na mahal mo siya? Ang sagot mo, parati ko sinasabi sa kanila. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Talaga bang gusto na makalaya? Hindi naman sa ganun eh. Kasi pakiramdam ko sa'yo, may hinahanap ka sa sarili mo, hindi mo mahanap. Hindi ko alam eh. Anong ibig mo sabihin hinahanap niya na hindi niya humahanap, Mayet? Yung pagkatao niya po kasi. Pagkatao niya. Ano tungkol sa ito? pagkatao nga ni Christine? Inampun po kasi namin siya. Ano yun? Isang buwan lang. Gaya ng sinabi ni Miss Jolina, kanina, ikaw na. Pagkakataon na ng nanay mo magsalita. Pakinggan natin muna, Christine. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Mayet, paki-explain nga. Ano po, yung kaibigan ko po, pinaampon sa amin yung si Nene, pinampon sa amin yan. Maliit pa, 1 buwan pa lang pinaampon sa amin. Kasi po, wala pa kaming anak nung asawa ko. Kasal na po kami, pero hindi kami nagkaroon ng anak pa. Kaya, nung nakita kami nung kaibigan ko, binigay sa amin kasi buntis naman siya. Tapos nung biglang ng anak siya, ano po,
dinala niya sa amin yung bata kasi di niya raw kaya. Kasi kuwan po siya yung parang nadisgrasya sa ng lalaki. Di niya raw po kasi kayang buhay, kaya binigay siya sa amin. Ito po bang tao na ito ay malayo sa inyo o kaibigan niyo pa rin hanggang ngayon? Opo, lagi niya po nakikita eh. Lagi na pa po siya nabibilis doon eh. Sino po ito? Si Tina po, si Christina. Kilala mo ba si Christina? Alin siya? Kilala ko nagpupunta sa bahay yan eh. Yung kuwari niya nga yan eh. Christina, pwede mo ba kaming samahan dito? Christine. Siya ba yung sinasabi mo na nagbigay sa'yo Opo. kay Christine? Christina, Christine. Sila ang totoong mag-ina? Sabihin mo sa kanya. Siya ang tunay mong nanay. Nilagaan ka lang namin. Kaya nga sabi ko ngayon, kailangan natin magpersonalan na kasi hindi ko alam kung anong hinahanap sa pagkatao mo. Hirap na kami sa'yo, sumusuko na kami sa katigasan ng ulo mo. Kaya ba, sabi ko yun ang hinahanap mo sa pagkatao mo. Kaya nilapit na namin dito para malaman mo na totoo sa pagkatao mo. Baka naman dyan, bumait ka na kasabi ko. Hindi ako ampan. Ayoko. Basta sabihin niyo nanay ko yan. Simula nagkaisip ako, ikaw yung kinakilala ko eh. Ano ba yan? Papa! Ano sinasabi ni mama ngayon? Hindi ko naman nanay yan eh. Kasi nga, isang buka pangalan, pinaapo ka sa amin. May birth certificate ako, di ba? Kayo yung magulang ko, hindi naman siya eh. Mama, ano ba to? Ito mo muna sila. Paniwala kasi hindi, yun ang totoo. Kailangan paniwalaan yun. Ayoko! Ayoko! Hindi ko nanay yan. Christina, may gusto ka bang sabihin? Christine. Christine, may sinasabi si Christina. Ako ang tunay mong ina. Ibinigay kita kami kasi hindi kita kayang buhayin. Bata pa ako. Nung pinagbuntis kita. Kahit masama man sa loob ko na ibigay kita, pero di kita kaya buhayin, anak. Christine, minsan ba hindi ka nagkaroon ng lukso ng dugo pag nakikita mo si Christina? Hindi. Bakit? Bakit Hindi ko siya nakilala ng nanay ko. Siya yung nanay ko. Hindi naman yan eh. So, kailanman hindi mo inisip? Christina, anong gusto mo mangyari ngayon? Kung gusto niya sumama sa akin, tatanggapin ko siya. Ba't ako sasama sa'yo? Teka lang. Christine, upo muna tayo. Upo muna tayo. Christine, upo muna tayo. Anong... Bahala siya kung sinong gusto niyang samahan. Ako ba o si Mayet? So, si Christina papipiliin natin. Tingin mo pipiliin kita? Tingin mo? Ngayon ko nga lang nalaman na nanay kita eh. Hindi ko nga tanggap. Nakilala mo ko. Alam ko anak niya ako. Lumaki ako sa kanya, sa kanila. Sino ka sa pagkakaalam ko? Kakilala lang nila. Tingin mo ba? Iisipin ko ikaw ang nanay ko? At tingin nyo, mas pipili ko sumama sa'yo kahit sa nalaman ko ngayon, ikaw tunay kong ina? Siyan, Mayet Rocha. Yan ang kinikilala kong ina. Yan yung nagpalaki sa akin, nag-alaga sa akin.
Siya yung nagpaaral sa akin. Oo, hindi kami magkasundo ngayon. Pero hindi niyo alam kung gaano ko kasaya nung mga magkakasundo pa kami. Ang sarap kaya isipin nanay mo kasama mo. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin ganyan. Ma, siguro naman kahit bata pa ako, sinabi niyo lang sa akin yung totoo eh. Tapos ganito, sa harap ng maraming tao, di ko pwede yung mga audience na kinuha mo, alam ba ng mga yan na ampun din ako? Hindi. Simula pagkabata ko, napapahiya ako. Lagi niyo akong pinapahiya. Kahit maraming tao, pinapagalitan niyo ako. Ngayon, on television, sasabihin niyo, ampun ako? Yan ang nanay ko? Ba't ganun? Kaya ba lagi na lang sa Jezebel? Kasi siya yung tunay na anak ako, yung ampon. Ano naman? Miss A, napakabigat na po dito. Ano bang... Alam mo, nandito na tayo eh. Lumabas yung katotohanan. At madalas yung katotohanan napakasakit at napakapait. Pero nandito na tayo. Lumabas na yung katotohanan. Siguro ang unang hakbang lang natin is paano natin tanggapin yung katotohanan and move forward. Sama ka na muna kay Miss A. Gusto tayong dalawa lang? Ilalabas mo yan sa kanya lahat-lahat. Lahat-lahat. Okay. Halika na. Mahal na mahal kita. Nagawa ko lang yun sa'yo dahil hindi kita kayang buhayin. Sa personal